No? Ibig sabihin na sa pagkain lang, sa pagkain natin, hindi lang na yung ating ano ang nabubusog, yung ating tiyan, kundi pati yung ating spiritual, no? Kasi doon tayo nagbabasa ng Word of God, no? So, ibig sabihin, parang hitting two birds in one stone. Bakit? No? Kasi busog tayo, tapos mayroon pang paalaala sa atin, no? Dahil ang paalaala ay gamot sa ating mga nakakalimot, no? 'Di ba? Napakaganda pag yan po ang gagawin natin. So yan, ano pa, no? So, kuha na tayo. Pananampalataya at malinis na pamumuhay, no? So, naalala ko po sa isang pabrika ng uling. Tawag yan ay Cole Bata, no? Charlie Oscar Alpha Lima, no? Cole, no? So, kasi baka magkamali yung pronunciation ko, no? Kaya umiingat ako, baka may English teacher na nakikinig. Paglabas natin, i-correct tayo, no? Pero ang kwan doon, sa ulingan. So, ngayon, coal mining, no? So, ngayon po, mayroong isa doon na halaman. At ang kanyang bulaklak ay puting-puti. Alam niyo mga kaibigan na, di ba, yung parang agyo lang ang lumalabas doon sa charcoal company, no? O charcoal manufacturing plant. So ngayon, mga kaibigan, kahit anong tagal na nahulugan siya ng mga maiitim, ang ano ay dumudulas lang. Kasi siyempre patayo siya pag hindi pa nalalanta, no? So, ibig sabihin doon yung tinatawag natin na parang purity, no? Parang na-purify pa. Tapos may naalaala pa ako na fire is the test of gold, no? So, ibig sabihin na purify, no? Halimbawa, yung ginto, kukunin natin sa malaking bato, so pinupurify pa siya, no? So, anong sabi dito kay Timoteo? So, dapat, no? Malinis na pamumuhay. So, mayroon akong isang kaibigan na official siya sa Armed Forces, no? So, ngayon, siya ay nagpatutuo, no? Sabi noon, ganito ang ginagawa ko. Dinadaya ako yung water company. Tapos ganito pa ang ginagawa ko, no? Subalit ang sabi niya, bakit parang binabawi? Dahil siyempre nagkakasakit yung anak, no? Pero alam niyo mga kaibigan, ito yung maganda sa kanya. Nagbago ngayon, sabi niya, ilagay ko na, no? Ilagay ko na ang tama para ang metro ko. Ano ang metro? Yun ang aking babayaran, no? So, ibig sabihin, nagbago siya ng lubusan. Hindi na siya ng daya, no? So, kaya sabi niya, alam mo, ako ay masaya. Dahil, kahit malaki aking binabayaran sa tubig at sa kuryente. Yan, no? So, ibig sabihin, ang pinakamaganda kasi mga kaibigan, mamuhay tayo ng malinis upang ang proteksyon ni Lord ay sa atin, no? So, anong proteksyon niya? No? Siyempre, ilayo tayo sa sakit, ilayo po tayo sa disgrasya, ilayo po tayo sa mga scammer ngayon. Inan, no? So, ibig sabihin na well protected tayo, no? Dahil ano ang sabi niya sa Psalms 27? One, siya ang ating ilaw at kaligtasan, no? So, ibig sabihin, pag siya ang ating ilaw, hindi tayo maliligaw. Di ba, paano tayo maligaw pag maliwanag, no? Uy, naalaala ko ulit yung dito sa Kalayaan Road, no? So, di ba noon wala pang ilaw, madilim, no? Subalit ngayon, paggabi, no? Kasi minsan 4 o'clock ako dumaan, ang liwanag, napakaganda ang liwanag, no? So, ibig sabihin dahil sa maliwanag, hindi na pwede magtago ang mga gumagawa ng hindi maganda, yung tinatago na kanilang ginagawa dahil maliwanag na maliwanag. Kaya pasalamat tayo sa management ng Barangay Tuuan dahil napakaliwanag. At alam niyo ba, pag tingnan natin yung ating barangay, parang tinatawag siya na senior citizens friendly, o kaya sa walkers friendly, o kaya populace friendly, o kaya friendly po sa ating lahat. Bakit? Dahil kung umulan, mayroong tayong sisilungan, di ba?
Di ba, tingnan natin yung mga dinadaanan natin, mayroon ng tawag dyan ay covered walk o kaya covered walk o kung ano mang tamang pronunciation. Ibig sabihin may bubong, no? Kasi minsan, alam mo ba, tama yung kanta, mga kaibigan, na basang-basa tayo sa ulan dahil walang masisilungan, no? Di ba? Subalit, pag dumaan sila dito sa Barangay Tuuan, good morning na. Pag dumaan sila dito sa Barangay Tuuan, mayroon na silang sisilungan dahil mayroong covered walk. Di ba na? Tamang-tama. No? Kaya salamat tayo sa pamunuan ng Barangay Tuuan. No? So, napakaganda mga kaibigan. No? So, malinis na pamumuhay, tandaan natin. So, ibig sabihin, pag makita tayo ng mga projects ng ating government, pasalamat tayo. Dahil for the good of everybody, for the good of us. No? Di ba napakaganda mga kaibigan, pag yan natin ang ating masaksihan, kahit lang lamang dito sa ating barangay, napakaganda. No? Kaya maraming salamat. So, yan mga kaibigan, ang ating pinag-aralan po sa ngayon. No? Yan. Ang sabi dito, ulitin ko mga kaibigan, dahil napakaganda, no? Sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita. Unang-una mga kaibigan, sa ating pagsasalita, dapat maging pagpapala po tayo. Sa ating pag-uugali, dapat maging pagpapala po tayo. Sa ating pag-ibig, dapat halimbawa po tayo. Sa ating pananampalataya, at sa ating malinis na pamumuhay, dapat tayo ay magiging halimbawa. Di ba napakaganda? Ha? So yan mga kaibigan, ang ating tinalakay ay leadership by example. Ibig sabihin, bago tayo sumabi na bawal magtapon ng basura sa hindi dapat tapunan, tayo muna ang manguna na hintayin natin ang tamang pagkakataon at tamang lugar at itapon natin ang ating basura sa tamang tapunan. Kahit alam nyo mga kaibigan, kahit yan ay tinatawag natin ng simpleng bagay lang, subalit napakalaking bagay sa bawat isa sa atin. Dahil ang ating Panginoon, ang ating Creator ay nakatingin sa bawat isa sa atin. Ha? God is watching us from a distance. Kaya mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. We will together, we will live together in a godly manner. Ha? Tayo magsama-sama, mag-unawaan, magtulungan, magpalakasan, at i-remind ang bawat isa na napakaganda pag tayo ay mamuhay ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Maraming salamat, at sa pagkakataong ito, aking i-request ang aking kaibigan, si Pastor Garcia, upang siya ang manalangin sa pangwakas natin na panalangin. Pastor, please pray for us. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga